Hello mga mima! Tara, mini vlog! Inasikaso ko nga muna itong sa paninda ko mga mi. At para mapaship ko na rin para sa aking mga customer. Nagtitinda pala ako ng mga damit mga mima ko. Kaya sa mga baguhan dyan, huwag kayo mag-alala, hindi ako scammer. Kaya naman mga mi, kung minsan hindi ako agad makapag-reply, pasensyahan nyo na hindi ko magawang tutok mismo sa messenger. Dahil isa lang din akong ina, katulad ninyo, maraming obligasyon sa bahay. Kaya I always do my best. Kulang na nga lang, bumili ako ng kamay mga mi. Anyway mga mi, hindi kasi pwedeng wala tayong sariling pera natin. Kaya ako, talaga nagsusumikap ako magnegosyo sa bahay. At magampanan ko din yung pagiging ina sa mga anak ko at syempre sa pagiging bebamak sa asawa ko. Apakahirap maging babae. Apakahirap ang gindanay, no? At hindi naman pwedeng hindi natin gampanan yung pagiging asawa natin sa gabi. Kaya naman kailangan ko lagi mag-exercise everyday para mas marami tayong energy at syempre maging strong woman tayo. After ko nga mag-pack ng mga paninda ko mga mina, inasikaso ko na nga tong isa kong anak. Anyway, nakatipid na pala ako sa diaper mga mina. Dahil tuwing natutulog na lang at aalis siya nagda-diaper. Kaya mabuting sanayin yung mga anak nyo mag-potty trainer mga mima ko. Bukod sa makakatipid ka na, maaga silang matututo sa tamang ihi, diba? Tips yun. At syempre, hindi ako susukong mag-exercise mga mi. Kahit na meron tayong red days. Talagang pinanindigan ko yung pagbabalik alindog mga mi at walang masama at syempre ang pag-exercise ay hindi lang pampaganda. Kailangan mo yan mga mima, kailangan mo maging strong woman. At syempre sa moment na yan, wala yung asawa ko, kaya wala nang gugol sa akin. Sabi ko sa kanya, wag mo kong guguluhin tuwing nag-exercise ako. Dahil para din to sa'yo. Anyway mga mima ko, nag-warm up na nga muna ako dyan bago tayo sumabak sa leg day. At ito yung pinakamasakit na ginawa ko. Sobrang nakakangalay, literal. Pero feel ko lumalaki na yung legs ko. Hindi na siya tulad before na lawlaw. Kaya nakikita mo agad yung improvement basta maintain everyday. At syempre consistent dumating ka talaga. Dumating na nga anak ko galing school. At syempre may sinabi nga siya sa akin na meron nga daw silang project. At syempre yung project na yan tayo ang gagawa. Kinausap kong mabuti yung anak ko kung nakausap na ba siya ng guro dahil sa nangyari nga kahapon na sinulatan sa likod, mga mima ko. At okay naman na daw, kinausap na daw sila. Anyway, ito nga ipiplexo sa inyo mga mi. Ito yung sinasabi ko sa inyo na kailangan nyo ng sauna suit mga mi kasi grabe yung pawis na nilalabas niya. Anyway mga mi masor, bago pala ako maging ganito, nag-start mo na talaga ako sa pagda-diet pero kumakain ako ng kanin. Hindi ako yung nagda-diet na hindi nag-rice mga mi. At hindi ko naman kaya na walang kanin sa katawan ko. Kumakain ako ng kanin pero ang ginagawa ko mga mima ko, hindi na ako nagdadalawang sandok. Kung ano lang yung sanandok ko sa plato ko, hindi na nadadagdagan. At ang tawag doon, disiplina sa pagkain. At syempre, iniiwasan ko din yung mga masyadong matataba. Anyway, mga mi, pagtapos ko nga sa inyo mag-explain, to naman ako, inasikasa ko na nga itong anak Alam nyo, yung mga ginagawa ko, hindi to madali. Pero nakadepende sa inyo kung paano nyo bibigyan ng oras yung sarili ninyo, mga mi. Dapat meron kang time management, mga mi. Hindi pong masisingita mo ng oras yung sa sarili mo. Tapos gagawin mo na yung mga bagay para sa anak mo at sa bahay. Anyway, ito nga pala yung iniinom ko bago ako kumain. Yes, mga mi, before mealtime talaga ang pag-take ng Shepu Apo. At sobrang laking tulong nito sa akin kasi hindi na talaga ako nagdadalawang kanin. Less craving kumbaga mga At syempre bago nga ako mag-rice, talagang iniinom ko muna yung Shepu Apo na tinimpla ko. Dahil pag nakainom ka na ng Shepu Apo, feel mong busog ka Pero na. Hindi totally busog na busog yung pakiramdam. Malaking help yun para hindi ka maging matakaw. Kung namin kumain, nasikaso ko naman itong panganay ko at syempre nagkaroon ng sugat sa tuhod. Dahil sobrang kalikutan sa hagdanan. Ginawa ko na nga itong project niya, dito na lang kami sa labas nag-asikaso. Nagkaroon nga ng project yung anak ko na recyclable mga mima ko. Na bagay na mapapakinabangan. Hindi ko kasi gusto gawin yung mga plastic mga mi, kaya ito talaga yung pinili kong gawin. Gamit sa karton at stick at papel lang talaga ang kinailangan ko at syempre nasa bahay lang din naman yan. At habang ako yung nag-aasikaso dito, sinabihan ko nga itong panganay ko mga mi, magbasa-basa at mabuting nasa tabi ko para pag nagkakamali na itatama. At syempre habang kami busy, hindi po pwedeng walang batang makulit sa tabi namin. Hindi nga marunong makisama yung panahon kaya biglang umulan. Eh di syempre ang ina nyo to the rescue. Hindi pwedeng maulanan tong mga paninda ko mga mimasor dahil nilalabhan ko talaga yan. At minsan sa isang araw naglalaba ako ng 300 pieces. O diba? Kaya pa. Kaya talaga napakahalaga ng exercise para sa akin. Kailangan natin ng long life. Kaya mga mi, ang pag-exercise hindi lang pampasexy, pampalakas din ng katawan natin. At saka mga mimasor, kailangan tayo ng mga anak natin kaya panatilihin natin sabihin malakas na natin hindi okay ang emosyon natin. Pero yung katawan natin mi, kailangan ng mga anak natin. Kaya kung gusto mo na simulan mag-exercise, bigyan mo ng oras yung schedule na exercise make sure mo. Always do your best. At everyday mo siyang gawin. Kung talagang gusto mo makita, alas 3 ako nag-start gumawa ng project ng anak ko. Natapos ako na mag-alas 7. Syempre, gusto ko yung mukhang elegante pero simple lang ang tignan. At syempre, pagdating sa project, ako yung babaeng hindi nagpapakabon. Lalo na sa anak ko, mga mima ko, kung may project siya talagang ko lagi yung best ko. Na talagang maganda yung ipapasa niya sa teacher niya. Anyway, mga mi, ito na nga pala yung kinalabasan ng ginawa Lahat ng ginawa niya is recyclable lang yan, mga mima ko. Kaya nga lagi ko nire-remind sa anak ko, lagi ka mag-aral na mabuti dahil
dahil si Mami lagi lang sumusuporta sa iyo. Hindi ako magsasawang ibigay yung best at suporta sa iyo. Ganun naman talaga mga mima, di ba? Yung mga hindi mo naranasan talagang gusto mong iparanas yun sa anak mo. Ako kasi mga mima ko, nung bata ako at may mga projects sa school, sariling sikap ko lang talaga yung mga ginagawa dahil walang sumusuporta sa akin na magulang noon. Kaya lagi kong ginagawa yung best ko bilang ina at syempre dahil gusto ko lagi silang masaya. At after kong gagawin yung project niya, syempre hindi pwedeng ako yung maglilinis niya. Lagi kong sinasabi sa anak ko at tinuturuan, dapat habang lumalaki may natututunan. Kaya kapag may nakikitang kalat, hindi pwedeng babaliwalain. Dapat anyway, ito na nga pala yung pinaka-final look. Parang ayoko na siyang ipasa kay teacher. Sobrang ganda ng ginawa ko. Amaze ako sa sarili ko at tuwang-tuwa din yung mga anak ko. Pati yung asawa ko nagulat, akala niya binili ko lang yan. Sabi ko, ginawa ko yan. At kaya naman, ito lamang for today's video. Thank you so much for watching. Bye-bye, Mima.